2 Corinthians 4, 7 to 12. Okay? Handa na po ba? Ngunit taglay namin ang kayamanang ito sa mga sisidlang lupa upang ipakita na ang nag-uumapaw na kapangyarihan ay mula sa Diyos at hindi mula sa amin. Sa bawat panig ay pinagmamalupitan kami, subalit hindi naduduro, nililito, subalit hindi nawawalan ng pag-asa. Pinag-uusig, subalit hindi pinapabayaan, inilulugmok, subalit hindi nabubuksan, na laging tinataglay sa katawan ng kamatayan ni Jesus, upang ang buhay ni Jesus ay mahayagpin sa aming mga katawan. Hallelujah. Sapagkat habang nabubuhay kami ay laging ibinibigay sa kamatayan dahil kay Jesus, upang ang buhay ni Jesus ay mahayag sa aming laman na may kamatayan. Kaya't ang kamatayan ay gumawa sa amin, subalit ang buhay ay sa inyo. Tayo po ay manalangin, O Panginoong Jesus, patuloy na namin pinapasalamatan. Tawarin mo kami, Panginoon, kung kanina sa aming awitan ay hindi namin nailagay ang aming mga puso na totoo at tapat sa pasasalamat na dapat mong makuha mula sa iyong mga anak. Tawarin mo kami, Panginoon, kung hindi namin naibigay at naisentro ang aming mga puso sa pagpupuri sa iyo. Umawit lamang kami. Pero alam ko, Diyos, Ikaw ang Panginoon, at alam ko rin na dapat ka namin pasalamatan, dapat ka namin purihin at sambahin dahil sa iyong mga kamanghamang gawa. At binigyan mo pa kami ng panahon ngayon na sa pamamagitan naman ng pakikinig ng iyong salita, sa pamamagitan naman ng pangangaral ng iyong salita sa panahon ito, at maibigay pa rin namin ang nararapat na papuri at pagsamba sa iyong Panginoong pangalan. Mailagay ang bawat isa ang aming mga puso. Panginoon, buksan mo ang aming mga mata, aming mga puso, ang aming mga tenga sa mga bagay na ito na nararapat namin makuha mula sa iyo, Panginoon, upang mawala ang aming mga kaisipan na nagkakamali at laban sa iyo, upang mawala ang anumang mga bagay sa aming mga puso na lumalaban laban sa iyo. At ang sa gayon, makita namin, Panginoon, na ang aming dinadaanan ay kalooban mo at ang aming mga nararanasan ay kalooban mo. Aming Diyos na buhay, matuto o makita namin na ang mga bagay na nararanasan at pinahayaan mo na mangyari sa aming mga buhay ay dahil sa ito ay sa ikabubuti ng bawat isa at ng Iglesia. Kaya Ama, maraming pong salamat at sa oras na ito muli ang pakikinig ng iyong salita. Dalangin ko ang kapangyarihan mo sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu na pukawin mo ang bawat isa o na kumilos ka mula pananampalataya sa pananampalataya, O Diyos, sa bawat isa na naririto ngayon. Huwag mong hayaan na manakaw ng kaaway ang aming mga kaisipan. Dahil napakahalaga, Panginoon, ang mensahe mo sa mga ito. Aming Diyos na buhay, purihin at kapilain ka, Ama, sa iyong karunungan. Sa iyo ang lahat ng papuri at pasasalamat, O Diyos, sa banal mong pangalan ng Jesus. Ang lahat din magsabi ng amin. Palakpakan po natin ang Diyos, purihin ang Panginoon. Mga kaupo na po kayo. Nakaupo, tama po yun, tayo po ay magpumay. Kasi alam mo po ba, kapag ako po ay nag-aaral. So, madalas akong nahuhuli ng Lord sa katatayuan na pag nagbasa ako ng Biblia, ina-assume ko na agad na alam ko na yun. Alam ko, Panginoon. So, ang ginagawa ko, kapag familiar sa akin yung verse, nilalaktawan ko siya. Ibig siya maaral. Tumatanong ako kagad sa kabila. At nagpo-focus ako dun sa hindi ko maintindihan. Sinong ganun magbasa ng Bible? Sinong ganun mag-aral? Sino nagbabasa ng Bible? Oo. Kasi parang, when you're reading a book, sino madalas magbasa ng book? Yes. When we're reading a book, somehow we have an idea kung ano yung direksyon o kung ano yung
laman ng book. Di ba? Hello, synopsis. Di ba? Parang movie. Right? That's why may trailer ang movie is to get the buy-in ng mga tao para makikayat silang panoorin yung movie and somehow give us a glimpse kung ano yung plot but never the twist. Tama, no? Just the plot but never the twist. Same sa mga libro. Bibigyan tayo ng overview. And if we understand and know the author, alam natin kung paano siya magsulat. Right? And kapag nabasa mo yung synopsis, yung summary ng book, maiintindihan mo kagad yung makukuha niya kagad yung bayan mo kasi kilala mo yung author mo. Right? So, may mga authors who write genres, for example, fantasy, adventure, right? Ang pinaka-popular yata is sa mga non-fiction or sa mga fiction, sa mga books. I'm not talking about academic books, I'm talking about novels, is ano yung Islam story ng romance, yes? Diba ang number one yan? And somehow, if you know your author, naiintindihan mo kung anong pinanggagalingan niya at alam mo kung saan ka niya dadalhin and you're so excited, kahit alam mo na kung paano siya magsulat, nandun pa rin yung excitement mo dahil parang alam mo pa rin na, uy, teka muna, may iba rito, right? Right? So, kahit kabisado mo na. So, somehow, reading the Bible is like that. But, if we apply the same rule kung paano tayo magbasa ng book, pag nagbabasa tayo ng Bible, then we will be lost. Because yung author ng Bible is not just one person. Pag sinabi natin, galing dito lahat sa Lord, yes, but He uses different people to write this book. And for the next 1,500 years, itong libro na ito ay sinulat over 7 different continents. Over 15 authors. And when you look at the Bible from Genesis to Revelation, yung continuous, yung context niya is very continuous, very related sa isa't isa. Although itong mga authors na ito, hindi sila nagkakilala, ang agwat nila karamihan is 400, 300 years, 1,000 years. Pero yung kanilang mga sinusulat is so cohesive na tumutukoy lang ito sa isang Diyos. So yung story from Genesis to Revelation is very consistent. Now, ano ibig sabihin? Kaya pag nagbabasa ako ng Biblia, I assume na alam ko na yun, mali yun. Okay? Ay, si Matthew to, ganito ito magsulat. Okay, alam ko na yan. Si John to, ganito ito magsulat. Si Mark to, ganito ito magsulat. So may mga ganung biases, right? Pero, what I'm trying to say, ito po ay sinulat prior pa magkaroon ng mga bagay sa mundo o hindi pa nagkakaroon ng mga bagay sa mundo na naranasan natin ngayon. But definitely, the book described everything, especially yung mangyayari ngayon o yung mga nangyayari sa buhay ng mga tao ngayon. Now, maybe minsan, meron akong mga nakakausap na after I gave a sermon, lagi nilang sinasabi sa akin, Pastor, alam mo ba yung issue na ganito? Sabi ko, hindi. Kasi nasabi mo kanina sa preaching mo. So, akala ko, alam mo, akala ko yun yung pinapatamaan yun yung issue na yun. Okay. So, kami pong mga nag-prepare ng sermon o kami nag-preach is every time we do that, na kung meron kaming alam na topic o meron kaming alam na issue within the church or within someone in the church, at yun yung tutumbukin namin pagdating namin ng sermon, hindi yata magandang practice yun. Tama po ba? Okay. Hindi po gano'n. The preaching is not about yung specific issue. For example, may issue ako kay Hazel. Yun yung papatamaan si Hazel sa pulpit. The pulpit is never an avenue para tirayan o siraan o awayin kung sino man sa church. Never na gagamitin natin ang avenue ng preaching to spread animosity, right? Among or within the group of saints. Now, ang point ko is, most of the time, when I prepare and I study the book,
Ako mismo nagtatanong sa Lord, Lord, bakit papunta rito yung direksyon? Para kayo naka-chat GPT. Sino nang gumagamit ng chat GPT dito, right? You're asking chat GPT, then somehow parang mas masarap ka-chat si chat GPT, yes, kaysa sa mga boyfriend nyo. May mas sense, right? Medyo, lalo na pag nilagyan mo ng slash honesty or slash details, medyo babanggain niya yung point of view mo. Eh, hahamulin ni ChatGPT yung pinanggagalingan mo, ika nga yung thoughts mo. Hindi ka niya aamunin. Okay, now, what I'm trying to say is, you need to hear kung ano yung mensaheng binabato dito sa pulpito na ito. Because yung mensahe na binabato sa pulpito ito is never biased. Always biblical based. And ako, lagi kong sinasabi, lagi kong tinatanong, Lord, bakit ganun yung direksyon? Saan mo ba ako nagawin? Right? Iba yung sa men's fellowship mo isang gabi. Kasi we have been talking about itong topic na ito, men's fellowship. I think ito rin yung topic ko last year nung anniversary namin. And nung kagabi, nung last Saturday, Friday night, ito ulit. So, alam na to ng mga kalalakihan. Yes? So, for them, this is no longer bias kasi ito yung issue natin, mga kalalakihan natin. So, exempted yung rule na yun, yung topic ng Friday. Pero, most of the time po, no, I will only know an issue after na. That's why lagi kong sinasabi sa Lord, kaya pala ganun yung direction mo. Okay? Because ako, hanggat maaari, yes, I studied the book independently. I studied the book without any information whatsoever about the church except what was revealed to me by Him. Okay? Hindi ako nagsusulisit ng chismis sa mga kapatiran. Wala akong sinachat dito. Ano nangyari kayo dito? Wala po akong sinachat dito. Wala. Kahit sino yun. O ano lang sa inyo? Wala. Maliban nila kung magtatanong ako about other churches, like for example, Masbate, People, Boyas. Doon na ako nagtatanong ng update. Pero among us, no. Sabi ko nga kahapon, alam nyo, yung assessment na ginagawa nyo, I have no idea. Ano bang final output niyan? Wala, hindi ako familiar. Walang nagsasabi sa akin. Tapos na ba kayo? Baka pagtapos nyo na lang siguro ako hihingi ng update. Wala akong idea. Hindi ako nagtatanong. I'm not saying mali po yun ang hindi ako na-update. Pero, I'm just saying, hindi ako nagtatanong. So, pag dumadating ito, tulad nito, ito na naman, weird yung direction ng mensahe mo ito ngayon. That's why I'm doing this intro sa inyo para hindi kayo mag-isip na bias ako mag-message kasi meron akong tinamaan na issue. Wala akong alam. Most of the time, I'm the last to know. Medyo magaling magtago ng chismis yung asawa ko. Then, ayaw din niya. Sinabihan ko din siya, if that is chismis, huwag mo akong sabihan yan. If you can resolve it on your own, resolve mo muna yun. Huwag mo muna akong isama lang. Because I don't want me to be biased. Alam naman natin yan. Kahit pastor ka, yes, may tendency kang maging bias. Di ba? Kahit sabihin mo ano ka, nandun ka sa position of ministry, may tendency ka pa rin maging bias. Especially, for example, anak mo yung naagrabyado, magiging bias ka ba? Hindi. May bias ka pa rin. Kakampihan mo pa rin yung anak mo. Di ba? Sabi mo hindi. Kahit mga mananampalataya tayo, may bias. So, as much as possible, ayoko ng bias. Alam niyo ng mga anak ko. Alam niyo ng asawa ko. Sinasabi ko sa kanya, pag nakarating sa akin yung issue, and when I evaluate the issue at naalaman ko na may pagkakamali ka, huwag kang aasa na kakampihan kita. Sinabi ko talaga yun. Lalo na sa malalapit sa akin. Sinasabi ko ito lalo sa inyo. Sabi ko, alam ng church yan. Sino nagsusumbong sa akin? Sila yung madalas ko napapagalitan.
Because we are at that leadership position. We are at the role. Sabi nga ni Paul dyan, nahahayag sa aming buhay ang buhay ni Kristo. That is your responsibility. That is not something you choose to have. Because nung lumapit kayo sa Panginoon, patay tayong lahat. Nung namatay siya para sa ating lahat, patay tayo noon, hindi pa natin siya kilala. Pero He decided sa kanyang pag-iisip at pag-ibig sa atin na mamamatay siya para sa atin. Pero wala pa tayo noon, hindi pa natin siya kilala. Sino ba yan? Wala akong paki. Yes? And until now, hindi natin naiintindihan o nangunawaan yung Diyos na yan. That's why, hindi rin natin alam at naiintindihan. Ano ba ginagawa ko rito sa church? Bakit pa kami nag-aawitan dito? Yes? Because we don't know Him. So now, ang point ko is, every time you hear a sermon being preached dito, maniwala kayo sa akin, wala akong idea ng issue na. Kung narinig nyo na tinamaan ng pangangaral dito yung issue nyo, tanggapin nyo yun as a warning because that is the Lord talking to you. Parang yung topic namin nung Friday, Judges chapter 5. Yung Judges, yung Book of Judges, chapter 5, ang title nung Song ni Deborah. After the victory nila. Okay? Pero dun sa song ni Deborah na yon, Deborah is only called by the Lord to go at the front line at sabi lang sa kanya ng Panginoon, inimit siya doon ng mga kawal na itatayo niya, natatawagin niya. So si Israel has been persecuted by Jabin at Sisera. At sinabi ng Lord kay Deborah, Deborah, tumayo ka. Deborah is one of the judges. Si Deborah holds the position of leadership during that time sa Israel. Sino may sabing hindi pwede maging leader ang mga babae sa Biblia? Meron. Si Deborah. At kung mababasa niyo yung story na yun, ang pumatay kay Sisera ay babae. Diba? Okay. My point is, pag binasa niyo yung Judges chapter 5, you will know, hindi si Deborah yung nagsasalita. Si Lord. Pero song ni Deborah yun, siya yung umaawit talaga nun. Because that is after they defeated the enemy. Umaawit talaga si Deborah. Pero ang lumalabas sa bibig niya, nangungusap Panginoon. Alam niyo kung ano sabi ng Panginoon doon? Chapter 5. Sinabi dito sa Mens. Inisa-isa ng Lord yung tinawag niya. Itong lipi ni ganito, ni Gilead, bakit nandun sila sa tabing dagat lang? Bakit nandun lang sila? Itong lipi ni Dan, bakit sila nagiging busy sa kanilang temporaryong trabaho? Tinawag ko sila, bakit hindi sila lumalapit at makipaglaban dito? Bakit itong tribo naman ni Ruben, dahil wala silang leader, hindi sila makapag-decide kung sila ay pupunta o hindi. Ending, hindi sila makapag-decide. Pero ang nagbigay lang talaga ng buhay, sabi ng Panginoon, sa mga tinawag ko ay si Nephtali at si Zebulun. Sina Asher, wala. Pero sumpain, sabi ng anghel ng Panginoon, Judges chapter 5 verse 23. Sabi ng anghel ng Panginoon, pero sumpain ang Meros. Meros po ay isang lugar na malapit sa Israel at ito ay malapit sa Israel, pero hindi siya part ng lipi ng Israel. Pero tinawag siya ng Diyos para lumaban, para ipagtanggol ang Israel. Anong ginawa ni Meros? Passive. Anong sabi ni Meros? Bakit tayo sasali dyan? Hayaan mo na sila dyan. Sila naman yung nakakaalam yan. Mas magaling naman yung mga yan sa atin. Dito na lang tayo. Huwag tayong makialam. Hayaan mo na sila. Sounds familiar? Diba? Sabi sa mga kalalakihan, di ba ganun tayo? Mas magaling yung misis ko dyan. Mas magaling mag-bring yung misis ko. Siya lang. Pero anong ginawa ng anghel ng Lord? Song po ito ni Deborah. Si Deborah ang nagsasalita. Pero ang sabi doon, quote-unquote sa Bible, pag sinabing quote-unquote, direct statement from the Lord. Sabi doon, sumpain ang Meros, kapait-paitang sumpa. Dahil tinawag ko sila para lumaban, pero hindi sila sumunod. Ngayon sabi ko sa mga kalalakihan, and I'm telling you now, hindi pa tayo pinapanganak. This battle has been waging. Sabi ni Paul, ang pakikibakan natin ngayon hindi na sa dugo at laman,
Pero yung pakikibaka na tinutukoy ko noon, dugo at laman yun, gera yun ha. Pero the same principle applies. Tumawag ang Lord para ipagtanggol ang Israel. Sa mga tuwid baga, ipagtanggol yung pananampalataya. Kasi ang nilalaban ng kaaway ng Israel is ang inilalaban o ayaw na kalaban ng Israel. Si Israel kasi nananampalataya sa isang Diyos. So dahil yung pananampalataya ng Israel, they conquered world, they conquered lands. Yes, panahon ni Joshua, this time gustong gumanti ng mga kalaban. So ngayon, tumawag ang Lord sa mga angkan ni Israel, tinawag niya yung kanyang mga chosen, yung mga pinili, pero walang pumunta. Yung iba daw busy sa trabaho. Pero si Meros yung passive. Si Meros yung, bakit tayo makikialam dyan? Bakit tayo magiging involved dyan? Bahala sila ng desisyon niyan. Sila may gusto niyan, bakit tayo? Kaya mo na sila dyan. Sinumpa ngayon sila ng Diyos. At simula nung hindi na natin nakita ang Meros. So alam natin, kapag sinumpa ng Lord ang isang lugar, tinawag ka dahil binigyan ka ng pagkakataon ng Lord, bagamat hindi ka kasama sa lipi ng Israel. Tinawag ka dahil yan ay biyaya ng Diyos sa iyo. Hindi dahil malakas ang Meros. Tumawag ang Lord ng lalaban sa digmaan para ipagtanggol ang pananampalataya, hindi dahil hindi niya kayang gawin ng mag-isa, kundi binibigyan niya tayo ng pagkakataon na maipakita natin yung buhay natin na iniligtas ng Panginoon, na nananampalataya sa Kanya, na kahit nahihirapan ka, yung laban mo, yung ating pakikidigma ay hindi na sa laman at dugo sa panahon ngayon. Yung digmaan na yan ay nagsimula na bago pa tayo mabuhay. At dyan tayo tinawag. Okay? Kaya nung Friday, sinabi ko talaga sa mga kalalakihan, may choice pa rin tayo kung mananatili tayong passive. Letting others decide for us. That's passivity. Ano pa? Hindi tayo involved na dapat involved tayo dahil tinawag tayo ng Diyos. Passiveness. Passive pa rin yun. Ano? Now, ang point ko, every time a sermon touches your issue, praise the Lord. Because ulitin ko po sa inyo, this pulpit, I can guarantee you, this pulpit is pure against bias. Okay? Pag may tinamaan akong issue ninyo, hindi ko alam yun. But the Lord knows. At kung ako sa inyo, kung tinamaan ko yung issue nyo, tanggapin nyo dahil yung Lord ang umusap sa inyo, hindi ako. I have known many issues from different people sa church na ito. And I've talked to them privately. Ganon yung ginagawa ko. Hindi ko po pinagmamalaki yung sarili ko. I've talked to them privately ako. Kung gusto nila akong makausap. Pero kung ako yung pumunta sa kanila at kakausapin ko sila tungkol dyan, and evidently, alam kong ayaw nila akong kausapin tungkol dyan din ay ito, hindi ako nakikialam. Right? Kasi ganoon din naman si Lord. Kung ayaw natin ibigay sa Lord yung issue natin sa buhay, kahit alam natin na alam ng Lord yung issue natin sa buhay, then it's us. Tayo yung nag-decide noon, hindi ang Panginoon. At kung sasabihin natin, akala ko pa makapangyarihan ng Diyos, bakit hindi siya nakialam sa buhay ko? Well, nakikialam siya sa buhay natin. Kaya lang yung decision natin rejects every time yung pakikialam ng Panginoon natin. And we have that will to reject Him. We're not robots. Yes? Kung paano niya nire-reject yung masasamang bagay sa mundo because of the will na ibinigay sa atin ng Lord. Because of that holy decision that He gave na sinabi niya, mamamatay ako para sa inyong lahat so that anyone who believes will be saved. Yung divine option na yan ng Lord, in His mind, He never consulted anyone about that. He gave that freely kung sino man ang mananampalataya sa Kanya. Pinipilit ka ba niya? Yes. Many times. Napilit ka ba? Not once.
Na-encounter mo ba ang Panginoon? Nag-set up ba sa sa'yo para ma-encounter mo siya many times? But did we recognize that encounter na na-encounter natin siya? No. Alam mo yun, parang naglalakad, tapos nakasalubong ka, nakakilala mo, pero hindi mo napansin. Parang ganun lang yung encounter natin si Lord. Somehow familiar siya sa akin, parang ayaw mo batiin kasi baka mamaya mali ako. Verse 7. Tingnan niyo yung nakasulat sa verse 7. Okay. Mas maganda yung version ko. Ang nakasulat ko sa verse 7. Sabi po dito, ngunit taglay namin ang kayamanan ito sa mga sisid ng lupa, pares na pala, upang ipakita na ang nag-uumapaw na kapangyarihan ay mula sa Diyos at hindi mula sa amin. Okay, pag sinabing sisid ng lupa, sa English, ang tawag doon ay jars of clay pots. Yes? Jars. Alam niyo po yan, ang sinasabi dyan, yung panlabas does not define supposedly kung ano yung nasa loob mo. Okay. Sa mundo, ang tinitingnan natin yung panlabas. Yes? Pag may kumikinig-kinang, anong tingin niyo doon? Mayaman, mahirap? Mahirap. Mayaman, right? Pero pag wala tayong nakikita kumikinang-kinang at napakasimple lang, anong assumption? Simpleng tao lang. Hampas lupa. Hampas lupa agad. Grabe naman. No. Most of our references pagdating sa tao is based on appearance. Yes? Yes. Kaya nga napaka-powerful ng picture. Sa society natin, napaka-powerful ng pictures. Totoo, hindi? Oo, totoo yan. Totoo. Kaya tayo mahilig sa pictures, mga Pinoy. Yes, bawat konting libot, pictures. Naalala ko sa company namin nung kailan ba yun? Nung Thursday. Meron kaming sports fest. Thursday. Nung Thursday lang. So, ang ganda ng schedule namin. Ang daming laro, right? Pagdating namin doon, alam na kung saan naubos yung oras namin? Video and photo. Pagkatapos ng video and photo, mainit na sa labas. Saka kami maglalaro. Naubos sa video and photo. Pero pag tinignan mo yung schedule, wala namang video and photo. Ito po yung drone, dadaan, kaway-kaway, mga ganon. Nakailang ganon kami. Anong ibig sabihin? Mas mahalaga yun kaysa sa palarong Pinoy. Yung palarong Pinoy, para lang maipon kayong lahat kasi ang hirap nyo maipon sa picture eh. So, ang point is, mahalaga ang pictures because mas gusto natin visualize yung bawat bagay. Ayaw natin ang hinuhulaan natin. Ayaw natin ang hindi natin nakikita yung outcome o result. Somehow, we want the idea, ano ba yung kalalabasan nito? Ano ba magiging itsura nito? So, pag binigyan ko kayo ng picture, mas okay sa atin nun, mas entertaining, yes, pag nakikita natin. Even sa books. Kaya nga mas mabenta ang comic books eh. Kasi sa books. Diba? Mas mayaman ng Marvel kaysa sa mga authors. Kasi nakikita eh. Sa mga bata eh. Nakikita yung pictures. Na-imagine nila yung... Okay. So, ang point... Nagbango ng tulo. Ang moment tayo niya, naisip ko sinangat. So, itong vessels na ito is very common. Ang sinisimbolo nito, yung mga lingkod ng Diyos na pinili niya. These vessels are very weak, fragile. Hindi ito katulad ng cellphone nyo, na kapag yung cellphone nyo binitawan nyo at this height, tatalbog. Tatalbog ba? Yung jars na yan, pag binitawan mo rito, totally wasak. There's no, walang bakal. Weak vessels. Pangit. Pangit. Pero sabi dyan, we hold a treasure sa loob. Hayaan ko muna magsingkin sa atin.
Sabi dyan, we hold a treasure sa loob. Taglay namin. Sige. Verse 7, please. Ayan. We have this treasure. We. Kanina ang ginamit natin. Okay. So, but we have this treasure in earthen vessels, that the excellency of the power may be of God and not of us. Ang point dito is hindi tayo yung sumikat. Hindi tayo yung ma-comfort. Hindi tayo yung maging magaling. Okay? Hindi tayo magpadamihan ng achievements. Hindi yun. Because to the Lord, His vessels should be humble. His vessels should be relatable. Isipin nyo ganito. Tayong lahat, kahit mananampalataya tayo, nag-enjoy tayong kumain ng tuyo. What if, kunyari lang, dumayo tayo sa isang lugar, tapos hindi tayo kumakain ng tuyo o ng talbos ng kamote. Pagdating mo doon, paghahain sa'yo, sasabihin mo, "Ew, I'm not a goat." Bakit daw goat? Damo yan, di ba? Relatable ka ba? Sasabihin mo, miniministihan mo, ay, hindi pala pwedeng mga anak niyan gusto kumain ng gulay. Di ba? Relatable ba tayo if mag-hire pa tayo ng someone para lang gawin yung trabaho na dapat natin ginagawa? Relatable ba tayo kapag nakita nyo ako dito paparada sa limousine o naka-helicopter? Relatable ba tayo kapag gano'n? Hindi na. We're no longer the jars of clay. Because what's with the jars of clay? Pag namamalengke sila dito ng panahon na to, hindi sila tumitingin dun sa jar. Kasi pag alam nila maganda yung jar, mahal din yun. Agree? Agree? Pag namamalengke itong mga to, ang hahanapin nila yung pinaka-common looking na jar. Kasi alam nila, yun lang yung pwede nilang makuha, yun yung ma-afford nila. So the first option now is pinaka-common, pinaka-simple, because that's affordable. That's the logic. Pag binigyan mo ko ng jar na yung pinagsisisidlan ng mga pabango noong unang panahon, ano tawag dun sa mga lagay? Alabaster. Alam mo, mahal ang naman yan. And you will not even touch. Kaya nga sa department store, mga naka-crystal ano yan, mga naka-glass ano yan. Glass stand. Hindi mo pwedeng hawakan. Hindi mo pwedeng kurut-kurutin na parang isda sa palengke. Di ba? Because alam mo, mamahalin yan. So, hindi mo pwede. Kaya yung anak mo, pag dumadaan kayo doon, ang likod, parang si Lucas. Ano? Talian mo. Kasi pag nabasag niya kahit isa, sa mahal niyan. Diba? So, yung pinaka-common. Why pinaka-common? Para hindi mailang yung mga tao. Para hindi umiwas yung mga tao. Para lumapit sa iyo yung mga tao because relatable ka eh. That's why He chooses weak people. That's why He chooses weak. Now, yung weakness mo ngayon, since you're believing in Christ, becomes your strength. Yun yung sinasabi niya when, di ba? When you are weak, sabi ni Paul, when I am weak, I am strong. Because kapag sobra ka namang intimidating, hindi ka lalapitan ng tao. Lalapitan ka ba ng tao pag sobra kang intimidating? Hindi. Diba? Ganun yung logic eh. Parang pag masyadong mahal, ingat tayo. Pag natin, alam natin mahal yan. Dahil pag bibili kayo ng cellphone, alam niyo yung brand, alam niyo yung budget mo. So kung ang budget mo lang is 12,000, hindi ka pupunta ng Mac Center. Tama? Bibili kang cellphone, budget mo 15K, hindi pupunta ng Mac Center. Because alam mo, walang mapupuntahan yung 15K mo sa Mac Center unless bibili ka ng charger. Yes? Pero kung cellphone ang gusto mong bilhin, hindi ka pwede pumasok ng Mac Center. Saan ka pupunta?
Green Hills. Alam mo kung saan ka pupunta, okay, eto na yung budget natin, o punta ka dito sa brand na to, o punta ka dito sa kabila, right? At least you have plenty to choose. Pero ang point is, alam mo, kapag ganitong itsura niyan, premium yan, mahal yan. So, tayo din ganon. Hindi ko po sinasabing dapat magpakawawa naman yung itsura natin. Hindi sinasabi yun ng Lord. Ang sinasabi ng Lord is not appearance. Ang sinasabi ng Lord, pamumuhay. Pamumuhay that reflects Him. Because si Christ is relatable. Yes, Jesus Christ. Kung babasahin mo yung 4 na gospel, relatable siya. Natulog siya sa sahig. Dumadating yung time na wala silang makain. Di ba? Napaka-relatable. Simpleng tao, karpintero. Yung buhay ng ating Panginoon, hindi siya pinanganak sa kastilyo. Pinanganak siya sa sagsaban. Yung buhay niya alone is telling us, He is very relatable. Na hindi tayo pwede ma-intimidate, na pwede natin sabihin, hindi ko kaya gayahin si Christ kasi si Christ ganito. No! In His divine power, pinubad niya yung kanyang pagka-Diyos so that He may be relatable to those na tatawagin niya. Kasi when He said, follow me, anong sabi niya? Deny yourselves. Because kahit hindi kayo mga Diyos, meron kayo sa inyong mga sarili na inaari nyo ang inyong mga sarili na para kayong mga Diyos. Meron kayong mga entitlements. Meron kayong mga worthiness sa inyong pag-iisip na you feel na dapat meron kayo nito. Sabi ko nga sa mga kalalakihan nung gabi. Kasi I don't have any idea. Kahit sa Bicol na nag-preach ako, meron na pala mga pastor doon din na gusto na raw nilang bumitaw kasi daw wala silang kakayahan, etc. Hindi ko alam yun. Nalaman ko lang yun after I preach. And the preaching goes, privilege mo lang yung ministry mo na binigay sa iyo dahil sa awa ng Diyos. Who are you to say no? Yun yung direksyon ng mensahe. Kasi sabi ko, kung awa yan ng Diyos sa iyo, habag yan ng Diyos sa iyo, guess what? Nakasalalay lang yan sa nagbibigay, hindi doon sa binibigyan. Kung naaawa ako sa iyo, hindi kita bibigyan dahil mabait ka. Dahil naaawa ako. At yung ibibigay ko, base yun sa awa ko. Hindi yun base sa ugali mo. Agree? Kasi naaawa ako sa iyo eh. So nakadepende yun sa giver. Hindi doon sa receiver. Correct? Correct? Okay. Tawag doon grace. Hindi ko alam ang buhay mo. Pero dahil naaawa ako sa iyo, ito yung ibigay ko sa iyo. Ito yung udyok ng damdamin ko. Hindi nyo pwedeng questionin yung generosity ng Lord. Ano ba? Guess what? Ano ba yung binigay sa atin dahil sa awa na resulta na naging bunga yung ministry mo, kaligtasan mo? Binigay yan sa atin dahil sa awa at habag ng Diyos. No one earned His salvation. No one. Because no one is righteous. Walang magaling. Walang mabait. Guess what? Binigyan ka, free gift, sabi sa Bible, nakadepende sa generosity nung nagbigay. Sino yung nagbigay? Ang Diyos. Dahil sa habag at awa mo. Paano niya binigay? Basta lang ba niya binalot sa kahon at inabot sa'yo? No. Ang katumbas nun, dugo niya. Namatay siya sa krus ng Kalbaryo, nahirapan siya, nag-ministry siya ng 3.5 years, only to end in death. Yes? Para yung kaloob na libre na yan, makuha natin. So, hindi lang yun basta binili sa department store, binalot sa SM at binigay sa'yo. Hindi yun, because that's very convenient. Hindi na nga ikaw yung nagbalot, pinabalot mo lang yung SM, nagbayad ka ng 20 pesos eh. But what He did for us, no man can duplicate. Because no one will be willing to do so. Namatay siya so that makuha natin yung free gift. And now, eto ka, nakaramdam ka lang ng hirap, nakaramdam ka lang ng galit at tampo, ayawan na. You're telling Him in His face, what? Huwag mo akong kaawakan. Hindi ko kailangan ng awa mo.
ano kung namatay ka para sa akin? Anong sabi sa Hebrews 6? Binabalik nila sa kahihiyan ang Panginoon. Ano ibig sabihin nun? We literally spitting on what He did. Kasi every time we receive something, we feel na, I deserve this. May nagawa ako para makuha ko to. So, I can also not accept this. Anong sabi ni Paul? Verse 1. Kaya nga, sa pagkakaroon namin ng ministeryong ito, ano itong ministeryo na ito? Itong ginagawa nila. Ayon sa aming tinanggap na kaawaan, hindi kami nangihina. Because we know, biyaya lang to ng Diyos. Manghihina ka if you think you deserve that ministry. Manghihina ka if you deserve to be here. If you think you deserve to be here in this church, manghihina ka talaga. If you think you deserve in any place na masasarap, manghihina ka talaga kapag hindi mo nakuha yung sarap na gusto mo. Why? Because you think you deserve na masarap. You deserve to be comfortable. You deserve to have a convenient life. No! What you deserve is nothing. Kung lalapit tayo sa Lord thinking na we deserve something, din lumalapit tayo not with a humble heart, but a demanding one. You demand because you deserve. Hindi ka lalapit na nagpapakumbaba ka, hindi ka lalapit na nakikiusap ka. Because you deserve. Parang ganito. Pag sinabing kinaawaan tayo ng Diyos, so, okay lang pa na magkasala tayo kasi kaaway na lang ng Diyos. You see, nagiging license ngayon ng sin, yung grace. Nakita nyo kung pag mali yung aral, mali din yung output, mamumuhay ka sa kasalanan knowing na makabanggi naman yung Diyos ko. Ang sinasabi ko nga po sa inyo, kahit sa mga kalalakihan, pinanganak na tayo sa gera na ito. Hindi tayo naligtas para maghanap ng convenience natin. Let the giver of life give life. Let Him worry about you. Let Him worry about you. And you, just do kung ano yung pinanganak ka, just do kung ano yung tinawag ka. Let Him worry about you. Anong sabi ng Lord? Huwag niyong ipag-alala yung bukas. Kaya ano yung bukas ang mag-alala sa inyo? Sinabi ba niya yun? Hindi nga pala tayo nagbabasa ng Bible. Sorry, nasa ano yun? Nasa Sermon on the Mount. Don't worry about tomorrow, kung anong kakainin nyo, kung anong dadamitin ninyo. Kaya nyo yung kinabukasan na mag-alala sa inyo. Anong point niya? Hayaan nyo ako dyan. Ako trabaho ko yan, hindi nyo trabaho yan. Kaya nga naging Diyos nyo ko so that you will know no more worry. Hindi na kayo mag-aalala. Nakasandal kayo sa akin. Diba, I am the good and true shepherd? You always recite Psalms 23. Pero at the back of your mind, you don't believe Psalms 23. Anong nakasulat sa Psalms 23? The Lord is my shepherd and I shall not, but we always want something that we think we deserve. So we go to the Lord asking Him, nasa na yung... Tapos pag hindi niya binigay, lahat na ginawa ko para sa iyo. Alalahanin mo, we're just vessels. We're just vessels. What's important is the inside, the treasure. Ano yung treasure inside? Sabi ko na sa mga kalalakihan, let's flip the script. Sabi ko sa kanila, sige, what if, balang araw, kausapin din ni Brother Tony at saka ni Brother Jerry ang sasabihin sa inyo mga kalalakihan, iiwan na namin kayo ni Brother Jerry. Oo, nagpaalam na kami kay Pastor na mag-equip na kami sa ministry namin. Sinahirapan kami. Sabi ko sa mga kalalakihan, anong reaction nyo? Nagpaalam sila sa inyo na iiwanan na kayo. Anong reaction nyo? Okay lang kayo? Okay lang sa inyo na iiwanan kayo? Dahil nahihirapan sila. Ang una-una yung question-in, akala ko pa tinuturo nyo sa amin yung pagtitiis, yung faithfulness. Bakit ganun? Ba't sila aalis? Ba't na tayo iiwan? Anong mararamdaman mo? Flip natin yung script. Kasi minsan palagi tayo nakatingin sa sarili natin, tingnan naman natin yung mini-ministrya natin. Ano naman ang iisipin nila?
Tingin nyo masaya? Kunyari ako, magpapaalam ako sa inyo. Hindi na po ako magpapastor sa church. Kaya ako ito na po si Pastora. Sabihin naman ni Pastora. Ako din po. So, bahala na po kayo. Kung kayo po ay may napipisil na maging leader ninyo, di sila na lang. Kami po kasi nahihirapan na eh. Unahin ko naman yung pamilya ko. Kasi halos wala na kaming makain, ganyan-ganyan. Lahat na ng oras ng sige po, ha? Bye-bye. Ano maramdaman nyo? Ano maramdaman nyo? Diba? Pero pag tayo ang gagawa nun, okay lang. Wala tayong pake. Basta ligtas ko yung sarili ko because I want my convenience. I want my comfort. Taliwas yun dyan. Because you're designed to carry something bigger than you. That is why your heart is burdened in the burdens that is bigger than your own. Taliwas yun dyan. Tinawag ka ng Lord to come to the battlefront. Tinawag ko yung lipi mo para lumaban dyan. Passive ka, ayaw mo maging involved dyan. Bahala na sila naman ang hero. Tinawag ka. And you keep on saying no, you keep on being passive. Huwag mo nang intensumpahin ka ng anghel ng Diyos at sabihin sa'yo, nasan ka? Anong inuuna mo? Tapos you expect people to do yung dapat na ikaw ang gumagawa. Kahit sa trabaho, hindi uubra yun. Sige, gawin niyo yun sa trabaho nyo. Wala kayo doon. Tapos ang pagawin nyo ng trabaho nyo yung kasama nyo. Kahit sa tao, hindi uubra yun. Now, why do we expect na uubra yun sa Diyos? No, it will not. Yung tao, sa kumpanya nyo, tinawag ka, may sweldo ka, entitled ka sa sweldo mo, you can demand. Sa Lord, you did not earn anything to have these gifts. Yung tao, sinisweldohan ka. Kaya you deserve. Pero hindi pa rin pwede na ipapagawa mo sa iba yung trabaho mo. Why? Sinisweldohan ka rito kasi iba mo papagawa yung trabaho mo. Hindi yung sahod mo, bigay natin sa kanya. Ubra ba sa tao yun? Wala ka, tapos sa iba mo pagagawa yung trabaho mo. Tapos pagdating mo, mali yung ginawa ang trabaho ng katrabaho mo, magagalit ka sa kanya. We demand something we don't give. For example, hindi mo kayang gawin yung trabaho mo, hinahanapan mo ng iba. Ba't yung iba, hindi rin nila gawin yung trabaho nila? Sila din naman. Galing Pinoy yan. Hindi ka makapagbigay sa family mo, kine-question mo yung ngayon yung ibang tao, dapat sila nagbibigay sa inyo. Di ba? Mas madalas nyo silang kasama. Kasama nyo sila sa church. Pero ikaw, wala kang mabigay. Pero hanap ka ng ibang tao na dapat magbibigay para sila rin masisi mo. Gano'n ba talaga? Just to alleviate yung guilt na hindi masentro sa iyo yung responsibility na dapat ikaw tuturo mo yung iba. Passive yun. You don't rebel against God, but you don't do what He wants you to do. It's the same thing. Ano pa rin ang nakuha ng meros? Galit. Sumpak. Now, sabi ko kanina, nag-flip yung script. Tayo yung sinabihan na aalis na yung minister natin. Masaya kayo? Diba? Kasi madalas natin nakikita tayo. But we don't realize is yung treasure na nasa sa atin is matindi yun. Ano ba yung treasure na yun? The gospel. The knowledge about Christ. The Holy Spirit. The life of Jesus manifested in our lives. That's the treasure that we have. Yun yung pinagkakait natin sa kanila every time we say, no. Yun yung pinagkakait natin sa kanila every time we don't want to.
Now, okay. Time and time again, sabi ko rin sa mga kalalakihan, the Bible shows us na yung mga pinipili ng Lord are weak. Agree? Agree? Okay. Si Samson, weak ba si Samson? Kaya si Samson, yung kasing lakas ko. Mahaba yung buhok. Kasing haba ng mga buhok namin yung Brother Tony. Si Samson, pinanganak siyang malakas. Yes? Okay. What is weak about Samson? Heart. Ang weak kay Samson is not his faith, but his heart is what? Dependent sa babae. Diba? Siguro itong si Samson, kung malakas, laging pinupuntahan ka ng mga chikas. Kayo man, nakakita kayo naman na kay katawan, tapos kayo bumuhat ng kotse. Diba? So, makapil ito sa mga babae. Siguro, nalunod siya dun sa fame niya, sa appeal niya sa mga babae, nasanay siya. And then, one time, meron siyang gusto na hindi niya makuha. And we know men, na kapag may gusto siya, hindi siya makuha, talagang pinupurso niya ng mga lalaki. Di ba ganun kayo pinurso ng mga asawa niyong lalaki? Nalala niyo ba? Tapos medyo nagpakipot kayo ng konti. Lalo ngayon sumidhi yung pagnanais ng mga kalalakihan na yan. Yan, nalala niyo ba nung mga babae, kayong asawa? Yung kasi wala nang ganun. Message lang sa messenger, ayos na. Pero noon, may purso yan, pinupurso talaga yan. Anyways, etong si Samson kasi, nakilala niya si Delilah, yes? Si Delilah hindi nagpakita ng affection sa kanya, ni interest hindi. So medyo doon na si Samson, malaki ng muscle ko. Kada mga kasalubong niya siguro si Delilah, lagi niya pinaplex yung muscle. Hello, Delilah. Hindi na maakit si Delilah ngayon, kasi may plano nga diba? So parang si Delilah naman, kikot, kahit nahamon niya yun si Samson. Parang ang lakas-lakas ko, pero hindi ko kaya itim kong babae ito. Doon siya nakuha. Yun yung naging weakness niya. Right? Ang ending, nawala yung lakas niya, pero for the final moment, the Lord gave him redemption. Yes. Kahit wala yung buhok niya, binalik ng Lord yung lakas niya to complete his final act ayon sa kalooban ng Diyos. Okay? He repented. David. Ano naman ang kahinaan ni David? Parang sobrang lakas itong taong to. Hindi ko mawari. No? Ang lakas niya eh. Parang kaya niyang magtago, kaya niyang tumakbo, kaya niyang makipaglaban, kaya niyang tiisin yung urge na patayin yung kalaban niya. Alam mo yun? Yung galit na galit ka, papatayin ka nitong taong to, pero nung papatayin mo na siya, napigilan mo yung sarili mo, do you know how much strength yung required para dyan? How much control? Yung tipong galit na galit ka na sa anak mo, hindi pa umuwi, pagdating niya ng bahay, pagdating talaga dito ng baga, kakampasin talagang dito gagawin mo rito, di ba? Sinasabi mo na sa sarili mo kung anong gagawin mo sa anak mo, pero pagdating ng anak mo, parang, tigil ka. That's strength, right? Okay. Si David is so strong. The man after God's own heart, yes? Kaya nakita niya si Bathsheba. Ito naman si Bathsheba, doon naliligo sa swimming pool ni David. Alam naman niya doon naglalakad si David gabi-gabi. Doon pa siya talaga naligo. Tapos, nagbihis pa siya doon sa kwarto niya. Bukas pa, bintana! Si David naman una, siguro nag-recite ng Psalm. Nakita niya, ay, the Lord is my shepherd, I shall not want. He makes me laugh. Dinadala niya ako sa pastulan ni Bathsheba. Di ba? Kung nauso lang yung antanda nung araw, baka nag-antanda na si David. Marunong tumiming ng kaaway, yes? Yun yung point. Alam ng kaaway yung timing. He can manipulate a craft. Hindi mo siya weakness all the time. You can control yourself. Pero at that moment,
Ang galing ng kaaway, kumuha ng timing eh. Dapat sino binabantayan natin yung timing ng kaaway eh. Ha? Lagi ka nagsasabi, huwag mo na kasing tingnan yung mga tao sa church. Si Lord ang tingnan mo, pero nung ikaw yung na-timingan ng kaaway, isa ka na rin na tumitingin sa mga tao, hindi mo nakikita. Galing ang timing ng kaaway eh. Yes? Di ba? Magaling yan. Okay, ito ngayon si David, na-timing yan. Nakita niya si Bathsheba. Hindi lang isang gabi niya nakita, right? Ito naman si Bathsheba, parang nananadya eh. Alam na naglalakad doon si David. Oh. Anong unang gabi ng lakad ni David, talagang naka-full king attire siya. Nung pangalawa, medyo ito na lang. Ito na lang, wala na yung crown. Kasi gusto niya lang samahan si Bathsheba mag-swimming eh. Nung pangatlo, wala na talaga. Trip na lang siguro. What happened was, sumiting siya kay Bathsheba, he committed adultery, and he committed murder. Dalawa sa 10 commandments. Actually, 5. Because yung unang 3, na-commit din niya yun. Na-violate din niya yun when he committed adultery and murder. So 5, 50%. Actually 6. Kasama yung thou shall not steal. Diba? Sabi ni Nathan sa kanya, nagnakaw, may ninakaw na tupa. So, pag nanakaw yung ni Nathan, so 6. Ano ba? Thou shall not. So, parang almost the 10 commandments yung binalilate ni David. Right? Nanganak yung kasalanan because gusto niyang pagtakpan eh. Manganak yung kasalanan. We cannot count kasalanan as one sin because meron niyang repercussions, may ripple effect yan. Ngayon yung ripple effect na yan, pwedeng nagsisinungaling ka na, pwedeng ganito na, pwedeng lagi na mainit ulo mo, pwedeng ganito na, nakanganak yan. Because you want to stay at that sin. Now, David wants to stay with Bathsheba. So, ano sabi niya? May asawa to. Eh, yung asawa niya, loyal general niya. Anong ginawa niya? Pinapatay niya sa gitna ng battlefield. Generals are supposed to be at the back. Pero ano sabi niya? Lagay niya sa harap. Siya yung pasugurin niyo. Patay. Ano nangyari? Namatay din yung panganay niya kay Bathsheba. Sabi ni Nathan, dapat ikaw yung mamamatay. Sige, pero yung anak mo na lang. Mercy pa yun, ha? Ulitin ko, mercy pa yun. Ano sabi ni Nathan sa kanya? Dapat ikaw ang mamamatay. Sabi na kay David, dapat ikaw. Kasalanan mo yun. Hindi kasalanan ng anak mo yun. Pero hindi, sige, yung anak mo na. Because someone has to die. Para mapatawad ka. So yung anak. Diba? Nakalungkot. Someone has to die for you. Diba nakakalungkot? Someone has to suffer because of your disobedience. Diba? Someone is affected because of your disobedience. Akala mo ikaw lang. It's so selfish to say na ako lang naman to eh. Wala naman akong tatamaan nito. No. Meron. Part ka ng body. Sakit ng kalintingan, sakit ng buong katawan. May kinalaman ba yung balahibo mo sa pwet mo pag nasisiyan ka nyo? Tumataas yung balahibo mo. May kinalaman ba sila doon? Wala. Pero ba't sila tumataas? Everyone is connected. No. It's very selfish. Napiling mo ikaw lang. No. So, ano nangyari kay David? Matay yung anak niya. Because of the sin. Pero na-redeem siya. At yung anak niya si Solomon, ano naman na nangyari kay Solomon? Ang galing din sana eh. Kaya lang at the end, babae din ang problema. Babae din.
Palabasin na ba natin yung mga buhay? Hindi po, joke lang yan. Pwede niyo sabihin sa akin, bakit sinisisi ang babae? No, hindi ko sinisisi ang babae. No? We're just illustrating the weakness of man. It's not because of the women. It's actually the weakness of man. Agree? Agree ba? Oo. Sino pa? Peter. Well, alam naman natin si Peter, hindi edukadong mangingisda. Hindi siya edukadong mangingisda. Ang alam na niya sa buhay, mangisda. Wala siyang ibang alam. Pero, again, weak men. So, our point, huwag yung tingnan yung weakness mo. Tingnan mo yung treasure na nasa sa loob mo. Never be discouraged because feeling mo hindi ka magaling. Dahil hindi naman talaga tayo magaling. Yun yung point. Para ang makitang magaling, si Lord. Agree? Hindi ikaw. Yun yung point. That's the whole point. Now, huwag mong bugbugin yung sarili mo, katitingin sa salamin, sasabihin mo, mag-emot mo kasi. Ha? Wala ka kasing alam. Grade 6 lang natapos mo. Huwag kang magpumilit mag-aral. Huwag kang pumilit sumali ng radiance. Mapapahiya ka lang doon. Di ba yun yung sinasabi natin? Parang hindi mo kaya yan. Matanda ka na. Huwag niyong i-beat yung sarili niyo dahil hindi niyo nakikita ng Diyos niyo and He is saying, sisidlan ko ito ng kayamanan. Hindi niya sinasabing ang pangit naman itong job na to. Pinas-pinas. Hindi makinis. Ang itim. Hindi niya yung sinasabi. Ang sinasabi niya, nakita mo yung job mo? Ano nakalagay sa kayamanan ko, diba? That's priceless. Tingnan mo to. Ganun din na naman yan, kayamanan ko. Now, don't empty yourself with that pressure. Huwag natin alisin yung pressure na yun sa atin. Huwag natin i-reject yung pressure na yun. Just because you think na hindi ka malakas o hindi ka magaling. Yun ang ginagawa natin eh. Every time the Lord wants to fill us up with that pressure, ayaw natin because feeling natin hindi natin kaya. Ayaw natin because feeling natin mahirapan tayo. True enough, mahirapan talaga tayo. True enough, hindi mo talaga kaya. But it's not you. Again, ulitin ko yung mga kalalakihan na may hina, yung mga tao may hina sa Bible, na ginamit ng Lord to give glory to Him. They gave glory to Him not because matatalino sila, not because marami silang pera, not because guwapo sila. They give glory to Him because binigay nila ang kanilang buhay para sa Kanya. Okay? Not just resources, everything. Guilty rin ako dyan eh. Feeling ko kasi minsan, sa giving, no? Tithes and offering, this one, right? Feeling ko pag nagbibigay ako ng tithes and offering, nakakapag-ministry na ako sa Lord. No, that's just giving myself a reprieve. Na kung nagbibigay ako, I don't need to be involved. Minsan ganun ako eh. Mali. Dahil kung susumangin mo, yung resources na binibigay mo dyan na 10%, yung 100% na kanino galing? Sa Kanya. Talaga bang makakapagtrabaho ka kung isang linggo kang may sakit? If He allows you to get sick? Talaga bang makakapagtrabaho ka if He doesn't allow you to talk? Talaga bang makakapagtrabaho ka kung hindi ka niya bibigyan ng magandang weather? Talaga ba? Think about it. A lot of these things na dependent ka, you don't have any control. Talaga ba makakapagtrabaho ka kung yung sinakyan mo move it na safe lang? Tell me. Makakapagtrabaho ka ba kung hindi ka na magising ngayong umaga? Hindi. So everything na kailangan mo para makapagtrabaho ka, sa Kanya galing. Kahit yung kinikita ng kumpanya nyo, napapasweldo sa'yo, kayo mo galing. Sa Kanya.
10% yung hinihingi sa'yo. Feeling mo, nung nabigay mo yung 10%, absuelto ka na sa lahat ng pinapagawa niya sa'yo. Hello? You cannot even earn a peso if you will not allow it. Kahit napakaganda ng trabaho mo, kahit napakaganda ng negosyo mo. Bigyan ako ng great companies noong araw na ngayon, wala na. Hindi na nag-survive. Nokia, buhay pa? Because they believe na safe na sila, stable na sila. No one can guarantee except you who is with Him. No one can guarantee your stableness. Walang makakapag-guarantee ng buhay mo except you with Him. Except Him with you. That's why part ng treasure na nasa sayo is Him. Him. Until you understand na siya ay nasa sayo, then you will always seek comfort for yourself. Hindi kulang siya eh. Hindi mo siya makitaan ng comfort sa iyo eh. Kulang eh. Right? Every people has to be right with you. Every condition has to be right with you. Kasi para sa iyo, pag hindi tama lahat ng tao at hindi tama ang kondisyon, hindi yan sa Diyos. Well, to tell you the truth, not all conditions will be met. Sa tingin nyo, nung pinagbabato dito si Pablo, Acts 14, nakapaghanda ba siya doon? Nakapag-training ba siya? Uy, mag-train tayo, disciples. Paano yung pastor? Kunyari, babatuhin ko kayo. Training kayo kung paano tayo umilag. Ganun ba? May kasama ba tayong ganun training? Batiin mo ko. No one can prepare sa stoning. Nakapag-prepare na ba kayo? No one can prepare sa shipwreck. Pero pinaranas sa kanila ng Lord. Inalaw ng Lord na maranasan itong taong to, na binigay niya yung buhay niya sa pagsunod, pero nararanasan itong taong to, yung mga bagay na yun. And yet, ano sinasabi niya sa Panginoon? To live is Christ, to die is gain. Kung kukunin ng Lord ang buhay ko, thank you, Lord. Pero habang nabubuhay ako, para sa Kanya yung buhay ko. Sabi niya, laging nahaharap sa kamatayan upang ang buhay ni Kristo ay makita sa aming mga buhay na laging nahaharap sa kamatayan. He claimed that boldly. Tayo, konting hirap lang, mga kapatid. Diyos ko, Lord. Sabi nga kanina ni Pastor Jin, nakakapag-makdo pa tayo. Nakakapag-kape pa tayo. Nakapunta pa tayo ng Starbucks. Tapos when conditions are not met, yung standard mo hindi na-meet, ayaw na. Hirap na. Standard ba niya na mabato siya? Kasama ba yun sa standard niya? Check. Mamatay sa pagbabato. Check. Nasa bucket list nyo ba yun? Mamatay sa pagbabato. Hindi sa pagsisabubuan. Linawin na natin. Mamatay sa stoning. Not, okay, malinaw. Alright. Check. No one can prepare for that. Even us. Kahit sa modern panahon na to, no one can prepare sa beheading ng Islam, ng jihadist. No one can prepare for that. Diba sabi ko nga hindi pa natin nararanasan yung pagpasok mo ng pinto, sasabuyan ka ng ihi. Hindi pa natin nararanasan yung habang nagsasalita ka, duduraan ka. Hindi mo ba nararanasan habang nagsasalita ka, sinasampal ka? Kung tayo yung sa kalagayan ng mga taong sinampal, dinuraan at lumusan ng ihi, anong gagawin nyo? Sa estado mo ngayon, ay gulo yan. Hindi tayo papayag. Babatuin ko rin siya ng ihi ko. Ano yung may bawang ang ihi bago ko umalis? Lalabas ka ba doon at sasabihin mo, praise the Lord, dinuraan ako. Kasama na tayo sa ministry ng Lord. Tingnan mo, may problema pa. Natutuwa ka pa, yes. Di ba ganun yung nangyari sa mga apostles, Acts? Pinagbubugbog sila, pinatawag sila sa Sanhedrin, pinagbubugbog sila, pinagbawalan sila mangaral sa pangalan ni Jesus. Paglabas nila, nagtawanan pa sila.
Eto na yun. Nararanasan natin yung sinabi ng Lord. Kasama na talaga tayo sa katawan ni Kristo. Di ba natuwa pa sila? Dahil napatunayan nila na eto na yun talaga. Tayo hindi. Nahihirapan tayo. Hindi pa nga tayo binubugbog. Nahihirapan lang tayo. Paglabas natin, hindi ito yung ministry para sa atin. Hindi ito yung calling ko. Talaga ba? Hindi yan yung calling mo dahil nahihirapan ka? Anong calling mo? Yung madadali na gusto mong gawin? Hindi ka tatawagin ng Lord sa mga bagay na yan. Kasi paano masusubok yung faith mo? Kung ibibigay niya sa iyo yung kaya-kaya mong gawin. Sige nga po. Talaga bang masusubo kayo kung yung ginagawa nyo araw-araw yung kaya-kaya nyo ginagawa? Di ba hindi? Hindi. Kaya may iba naghahanap ng challenge eh. So hindi ka bibigyan ng Lord ng mga bagay na kaya-kaya mong gawin. Sabi ko nga sa mga kausap ko nung kahapon, the only way God will remove you from your ministry is when He gifted you with a bigger one. 10 cities, correct? Naalala mo ba? Slaves became governors. Slave na meron ng isang mina now becomes governor of 10 cities. That is the only way na mawawala ka dyan sa current status mo. Moving forward is because He will give you the abundance of grace that you need para magawa mo naman yung susunod na level ng ministry mo. Again, from being a slave, binigyan lang ng isang mina, to being a governor ng 10 syudad. Grabe yung promotion na yun. And that is the only way. The second way is, when He remove you sa ministry na yan, He will not let you touch any ministry anymore. Itatapon ka niya doon sa pinakamadilim na lugar. Kagaya ng isang slave na walang ginawa doon sa isang mina. Hindi niya na pinagkatiwalaan yun. At yung buhay ng slave na yun, maniwala kayo, madilim pa sa pinakamadilim. Now, who of them do you want to be in front of your master? The one na walang ginawa, passive, o yung isa na nahirapan? You decide. You decide. Because as for that slave na ayaw mahirapan, kaya itinabi na lang niya, ano sabi niya? Natatakot kasi ako matalo, kaya hindi ko sinugal. Kasi kilala kita, wow, kilala pa raw niya, Lord. Kasi greedy ka, sabi niya. O hindi, sige, kung anong sinabi mo tungkol sa akin, hindi mo mangyayari sa'yo. Now, in a point, the only way that He will remove you from this office is to give you a larger one. Pero kung hindi ka niya doon dadalhin, then it's only two directions. Larger office, darker place. Ulitin ko, larger office, darker place. Yung minsan ang nalinis, babalikan nyo ng espiritu na magsasama pa ng pito. At yung dating katatayuan ng taong yan masigit pa kaysa, ay yung katatayuan ng taong yan ngayon may sigit pa kaysa yung dating niyang katatayuan. That is the darker place. Nalinis na, ibig sabihin, has been redeemed, has known God. But for some reason, nabalikan siya ng spirito ngayon. Nagsama pa ng pitong matitindi. Matthew 12, yung sinasabi ko po, nasa Matthew 12. At sabi ng Panginoon, yung katatayuan ng taong yun is mas darker pa kaysa sa dati. I'm trying to say, katulad din na Paul at yung mga nauna sa ating apostles, it's not about us. The focus is not about us. The focus is about the treasure that is in us that we have to give away. Kasi yun ang point. Sabi ng Lord, Ezekiel, pakibasa nga po, sinare ko rin ito sa mga kalalakihan. Ezekiel. Sino nakakaalala? Mga kalalakihan. (22:30). Pakinggan niyo po ito. Malapit na po. At ako'y humahanap ng lalaki sa gitna nila
na makakagawa ng bakod at makatatayo sa sira sa harap ko dahil sa lupain, upang huwag kong ipahamak, ngunit wala akong nasumpungan. Ang nagsasalita dyan si Lord. Sabi niya, naghahanap ako ng lalaki na pwedeng tumayo sa pagitan ko at ng mga taong yan, upang hindi ko ipahamak yung mga taong yan. Naghahanap ako, sabi niya. Wala siyang makita, because walang karapat-dapat. Pero merong Diyos na nagkatawang tao. Yes. So ngayon, yung Diyos na nagkatawang taong yun yung tumayo sa gitna. Siya yung naging mediator. At siya yung naging dahilan upang hindi mapahamak tayong mga manananampalataya sa Kanya. Ayan yun, no? Sabi nyo, wala akong masumpungan, pero ipapahamak ko itong mga to, I will condemn these people. Naghahanap ako ng taong tatayo sa harapan ko, not Moses. Moses did not do that. David cannot do that. Solomon cannot do that. Sino pa? Paul cannot do that. Only yung Diyos na nagkatawang tao, si Christ. Siya yung gumawa niyan. Now, ang tawag dito, reconciliation. Bridging the gap. Okay. Anong ipinamana sa ating ministry ni Lord? Saan ka tinawag kung naging mananampalataya ka? 2 Corinthians 5:19. Ang ipinamana sa atin ay the ministry of reconciliation. By default, yan ang ministry nating lahat. Nung tayo ay binuhay kay Kristo, nung tayo ay naging mananampalataya, default ministry natin lahat yan. Yan yung ministry mo. Nasa ilalim ng ministry na ito ng reconciliation, yung outreach, nasa ilalim niyan yung youth ministry, nasa ilalim niyan yung worship, nasa ilalim niyan lahat ng ministry natin ngayon sa church. Pero ultimately, ang point is we need to stand between the gap. Itong mga taong miniministrihan natin at ng Lord. Tapos eto ka, sasabihin mo sa taong miniministrihan mo, hindi ko na kasi kaya, iiwan ko na kayo. Imagine, wala ka doon sa gitna. Feeling mo may papalit naman sa akin? No. Ikaw ang tinawag dyan. Pwede kang palitan? Yes. Pero tingnan mo rin yung tinatalikuran mo. Yan yung default na ministry natin. Kung may nagtatanong sa atin, anong calling ko? Yan. Mas maganda yan sa English. Ano yung English version? 19. To wit, that God was in Christ. Ito, no? Wala sa Tagalog yan, no? God was in Christ. Ibig sabihin, yung fullness ng Godhead was in Christ. Reconciling the world unto Himself, not imputing their trespasses. Hindi na isinisisi yung kanilang pagsalangsang sa mga tao. Hindi na. Di ba kanina, ipapahama ko yung mga taong yan? Ngayon, hindi na. And had committed unto us the word of reconciliation. Yan yung treasure na meron ka. That word. Yan yung default na ministry mo. To share that word. To stand on the gap. Okay? Default yan. Nasa ilalim niya ng worship team, nasa ilalim niya ng outreach, nasa ilalim niya ng women's and men's, adult, etc. Nasa ilalim niyan. Ang point, you need to stand on the gap, kaya ka tinawag na minister. Pero ikaw yung nagiging cause ng gap, good luck. Good luck. Again, there's only two ways that you will be removed from your office. Governing 10 cities, or being on a darker place. Pamili kayo. Pamili tayo. Because either way, that is the only way. Those are the only way. Darker place. Belly of the beast. Mas mahirap pumunta. Mas mahirap. I wish we had more time. Pero dahil sa epekto ng tibo kanina, medyo humina yung tolerance ko sa kanin. Kaya pinili ko po na magsita ng bawat isa.
Let's start with I worship you, and then let's follow with